Hello, test. Hello. Paumanhin po, nagkaroon tayo ng technical problems. But then, ngayon po ay nanumbalik na ating programa. So, we are talking about Circular 49 para pagbabalik tanaw natin dahil nga itong Law of Money for the Divine and Sovereign Wealth for Humanity. Sabi nga ho, the search is over. But then, dahil nga para ma-connect natin yung mga nakaraang talakayan natin tungkol dito sa divine wealth, pinapaulit natin kay Sir Buendia na tungkol dito sa Circular 49 na kung saan 5 personahe na malalaking tao mula sa Senado. Sino-sino nga yan, Sir? Ito po yung nangyari noon, ma'am. Sila dating Department of Justice noon, yung nakaano ngayon, kalalabas lang sa kulungan, si Ma'am Laila de Lima, the Secretary of Department of Justice. That was 24 panahon pa ni President Noynoy Aquino. Noynoy Aquino ba yan? Noon ang Department of Interior and Local Government ay ang Secretary si Senator Marujas. Kasama siya dyan. Kasama po. At saka dating Senator, naging Senate President po si Senator Franklin Drilon. Opo. Ang Department of Finance po noon ay si Honorable Cesar Purisima, ang Secretary. Honorable, Ang governor po ng Bangko Sentral ng Pilipinas noon ay si Honorable Amando Titangco Jr. Okay. So, yan po. At para ho maalala nilang lahat, sila po ay nagtungo sa Thailand, di ba, Sir? Yun. Thailand, ano yun, isang bangko doon na kung saan dala nila ang ilang tons of gold yan? 3,500 tons of gold equivalent to ilang trillions of 3 trillions dollars na US dollars ang equivalent. Dinala nila sa Thailand Bank. What happened now? Nakasuhan nga po sila during that time. Sir, nakasuhan? Wala tayo nakitang nakasuhan. Kaya nga hindi dito po tayo to shed light para magkaroon na ng closure kung what happened. Wala tayong nakita kahit man lang sa pahayagan na nakasuhan sila. Di po ba? Pero katotohanan yun na sila po ay nagpunta ng Thailand. Dala nila yon. Opo. Meron kayong dokumento ron, di ba, Sir? Yes, ma'am. So, what happened, no? Ano nangyari doon sa pera? Ayun na nga, ma'am, hindi na malaman kung ano na. Sa ngayon, lalo ngayon, we're now landishing in these trying times. Sobra na po. Kaya nga, Sir, ano ba yan? Ano na ba ang mangyayari sa mga ganong kalaking pera na kung saan dapat ay nakikinabang ang sambayanan ngayong naghihirap tayo, ultimo kamatis, sibuyas, lahat mahal. Nagmamahalan ng mga bagay-bagay dito sa Pilipinas pero yung mga tao hindi nagmamahalan. Yan ang nangyayari, di ba? Mahal ang sibuyas, lahat na lang, sibuyas, kamatis, bawang, lahat na ng klase ng pagkain at ngayon ay inaabutan tayo ng tagtuyot. Di ba, Sir? Yes, ma'am. Paano yan? Kanina lang halos umiiyak yung isang may-ari ng malaking taniman dyan sa parteng norte yata at pinakita yung kanilang yung mahabang kanilang taniman ng palayata yon ay talagang bitak-bitak. Yes, ma'am. Paano yon, Sir? Ano yun? Paano naman tutulungan? Ito na po, mga nito. The complainant said that 3,500 metric tons of gold, illegally shipped gold bars which came from the Bangko Sentral ng Pilipinas were intercepted in the Union Bank of Switzerland in December 2014. They said they filed complaints based on the BSP circular. So, galing sa Central Bank ang pera na yan. Ang ano, ma'am, yung ginto. Yung ginto, 3,500 metric tons. Yes, ma'am. At dinala sa Switzerland. Iba Union Bank of Switzerland. Noong December 14, 2014. December 14, 2014. Panahon nino yan? Ni Presidente si Noynoy Aquino. Okay. Iba pa ho yung nangyaring very lately lang, yung tungkol dyan sa 5 taong binanggit natin yan kanina. Ito na ngayon, ma'am. Yan ba yun? Yeah. Pero bakit napunta sila sa Thailand at then naging napunta na sa Switzerland? Kaya nga, na ni sila ng complaint
base sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas circular, which went viral on the social media. Social media lang, pero sa mga pahayagan Kasi dito. the complainants claim that based on the said circular ng Bangko Sentral ng Pilipinas, more or less 3,500 metric tons of gold bars were shipped and deposited in the Bank of Thailand. Ang nag-ano pala nito, ma'am, si certain attorney Cantoria in Perito, parehas na abogado ng dating taga-Bangko Sentral sila. Claimed that Aquino and the 5 others, noong 2014, yun, the Centennial Energy Company of Thailand and the Philippine government during the Aquino administration approved the release of funds in exchange for the seed gold bars which will be used kuno for humanitarian projects. Ayun ang kapalit. Yun daw po yun, ma'am. So, what happened? Nasa na ngayon yung pera na yan? Kaya nga, ma'am, kung ano, wala pa tayong nakikitang closure o kung sino man ng ano. Pero may nakasuhan si Senator De Lima. Yung kaso niya, iba naman yung kaso niya tungkol sa droga yun Kaya nga ito. Wala tungkol dyan sa pera. Dito po tayo para malaman ng ating sambayan ng Pilipinas. Ma'am De Lima, Senator, kayo po, ilang taong kayo? 6 years more. Ngayon, ito na po ang katibayan para naman matuwa ang sambayan ng Pilipino na indeed, hindi ka lang na sa droga. Dito, sabit ka pa rito, ma'am. Ang bigat yun, di ba? About Senator Drilon. Ito na nga, isa pa yan. Galing na ako sa kanya nung siya ang Senate President, at 2 sulat po. Senator Frank Drilon, sir, tagahanga niyo po ako at masugid na butante. Ngayon, bakit po kayo lumilis dito, whatever it is, kung para magkaroon ng closure ang mga ng tao sa Pilipinas? Ang hirap po yata patunayan yan, at saka kung ganito naman ganito, nagkakampihan ho yata sila di ba? Hindi mabulat-lat ang katiwaliing ang iyan kung yan man ay katotohanan nangyari, sapagkat hindi naman ninyo sasabihin ito ay gawa-gawa lang, marami kayong dokumentong dala rito. At hindi nyo babanggitin ang mga 5 personahe na yan na mabibigat kung yan ay hindi katotohanang nakapirma. Meron po tayong dokumento rito na sila ay pirmado. So, whatever happened to that money? Alam mo, ma'am, ang kasinungalingan, wala naman nananalo sa kasinungalingan Pero ito na yun ngayon, mayroon simpleng didig up yan kasi yung mga napag-utusan nun, hindi naka-perform. Dapat ngayon na ma-share naman ito sa ating mamamayang Pilipino. What talaga na nangyari. Lalo ngayon, pera na naman ang pinag-aawayan tungkol sa mga gaya noon. Ang alam ko, PDAP Nasaan na yung mga pera niyan? Lalo ngayon, confidential fund, intelligence fund. Saan ba kumukuha talaga ng sources ang gobyerno natin? Sabi man, dami natin utang. Bakit napakarami pa lang? May sinasabi ho kayo dito, the search is over. Ano ibig sabihin ho yan? May ito si ma'am, kasi may batas po ito. Hindi sila umadadi sa batas ng pera na ito, galing sa Diyos. Kasi lahat po yan sa Kanya galing Sino po? Ng mga nakaupo. Ano ho yung sinesearch natin na sinasabi nyo, na, the search is over? Is over. Kasi may libro na itong Divine Constitutional Law, The Law of Money, at saka ang Bagong Republika ng Pilipinas. Maganda po yan. Pero ano yung sinasabing the search is over? Ano po yung sinesearch? Nagawa na yung libro. Libro. Finish. Tungkol saan po yon? Dapat ito mai-disseminate na sa buong Pilipinas, lalo sa buong mundo. Kasi nandito ang tranquility, peace, dito na, wala na yung mga gera-gera na yan kasi siya na ang mamumuno. Ito na po siya yan. We are talking about wealth for humanity rito, di ba sir? Divine and sovereign wealth for humanity. We are talking about money. Money na sinasabi natin na kailangan ng tao, hindi po ba? Kailangan may batas, di God's law. God's law for humanity. Sino po ang mamumuno niyan? Ayan na nga, for the search? Sino po? Malalaman na yan kung sino ang napag-utusan, siya na po yun. Mahirap naman pinpoint tayo ng Darating din yan. Parang magnanakaw. Pero sinabi na natin the search is over. Ibig sabihin, tapos na. Tapos na po. Kaya kailangan may batas.
Ngayon nga, ma'am, walang batas ang gobyerno natin. Ay, dapat paghuhulihin na ho yung mga yan, di ba? Hindi, ma'am. Sino ang gagawa nun? Dapat magkaisa na, ma'am. Kayo, mga nandyan, kayo ang inaasa namin, mga nakaupo, bakit kayo mag-aaway? Noon naman di nila si gagawin Irap. yun, Diba, ma'am? Nakulong si Irap. Anong kaso? Plunder. Si JME nakulong. Ito nga hindi naman siya nakulong na ano lang siya anong tawag doon? Sa hospital nga siya na hospital arrest, di ba? Medyo nakagkaroon siya ng mga banda-banda rito sa kanyang leeg. Pa nga siya tapos nung siya ay nahihalal, biglang nawala yung niya. Puro arte kayo, di ba? Kaya andi dito naman tayo, maano naman kayo, batas tingnan mo yan. Kaya nitong batas na ito, baguhin na natin ng konti. Yung batas na kasi ma'am, itong balita na katotohanan ito, ngayong Mayo, ang resolution ng Department of Health, kailangan magbigay na sila ng sa mamamayang Pilipino. Ano ba nangyari diyan sa COVID? Walang nananagot. Parehas din ito sa pera. Parehas sa pera na to. Nagtuturuan sila. Na wala si Secretary Duque. Ayaw humarap sa Kongreso. Bakit? Ang inaano mo si Tayag, walang maisagot. Ngayon, wala man lang taga-United taga-World Health Organization na nagre-represent. Meaning to say, nilalaruan ang batas ng lahat sa buong mundo. Walang nanagot sa COVID-19 na yan. Okay. Saka pala ma'am, ang patay sa atin pala for info during that COVID, 300,000. Dami, no? Babakunahan ka, sabi ni sinabi ni former President Duterte, utusan niya lahat ng barangay, kahit saan ka magtago sa bahay mo, basta bakunahan ka. Sinabi niya yun di ba? Hulihin daw. Walang pinapahuli niya. At saka hindi ka makakapasok ma'am sa, di ba, sa mga saan diyan na opisina kung wala kang vaccine. Pero kung matatandaan ninyo, meron pang news na nangyari noon na maraming napanis. Nako. Na vaccines, di ba? Ngayon ma'am, na hindi nagamit. Ang tanong, bakit sino bang sinusunod ng batas? Dapat ito na ngayon, God's government in God's law, which must be followed ng sangkatauhan. Siya naman, subukan natin. Wala nga tayong magawang batas ngayon away ng Senado at saka Kongreso. Kaya ito na siguro, kaya nga, nandyan ma'am, the search is over. Tapos na po itong Golden Book. The search is over. Pero malaman ng buong sambayang Pilipino. Sabi nyo, the search is over. Meron ba tayong reserve dyan? Ayan na ang reserve ma'am dito sa Divine, mayroon tayo ma'am. At kung meron man, sino ho yung in charge dyan? Iyan na nga kung saan napupunta yung pera, dapat ang origin yan, malinis. Hindi saan galing? Iyan na nga ma'am, tinatawag. Saan ang origin? Iyan ma'am, sa kanya yan. Lahat ng bansa may mga reserve yan. Ang kaso nga, napupunta lang sa mga nakaupo. Sila na lang ang nagpapaikot ng lahat. Yung mga pera hong nasa Switzerland. It should be the clean origin. Ang pera, kailangan pala dalawang klase, no? Yes. Isang of clean origin. Yeah, dapat. Na kung saan ang pera ay nanggaling sa malinis na pamamaraan. Dapat lang, ma'am. At hindi sa droga. At saka yung terorista. Hindi sa pagka-terorista, no? Yun pala ang isa sa mga katangian ng pera na malinis. Divine Constitutional Law. Kaso nga ano nangyayari dito? Kung meron man tayong pera, inililikas ng ating mga matataas na tao sa kung saan. Hanggang ngayon, hindi pa mayroon silang insertion, ina-divert naman nila. Hindi pa napapatunayan kung talaga nga nailipat nila, kung sila nga ba talaga ang naglipat at ano nga ba ang sila ginawa. nakaupo they have the power. Although nakapirma sila, sinasabi wala daw ganun nangyari. Paano yun? Lalo ngayon mama, ako with respect to our Speaker of the House, ngayon si Honorable Martin Romualdez, sir, binigyan na kita ng batas sa Divine Constitutional Law. Ang bagong nagtataka ako, dalawang money po ito. Saan kayo kumukuha ng pundo? Sa ngayon po, saan bang source galing yan? Ngayon, mga
inaano nyo para dito sa charter change, Chacha naman. Saan ba yan? Nababalita ngayon na kaya ayaw nga ng Senado makipag anong system, huwag na kayo magbangayan. Isulong na natin itong batas because the search is over. The search is over. Oh, pero ano yung search sa na reserve yan? na po ito, ma'am. Sa reserve. Sino nga po ang in-charge dyan? Ang in-charge ito, siyempre, itong ating National Treasury, itong Bangko Sentral ng Pilipinas. Kita mo ngayon, sino ngayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Ang DO. Wala na si Duke, si Ralph Ricto. Namatay si pinatay sino ba yung isa na yon? Kung panahon pa ni teka nasa ko pa yung pinalitan ni Duke, alam mo ma'am, pag ibang presidente, ibang BSP, siyempre ibang DOE. Yung kasanggan nila dapat, di ba? Naku ma'am, mabuti na tumbok mong sinasabi para medyo maiwasan ang mga dapat iwasan siguro. Kayo man yung nakaupo, siyempre mga tauhan nyo yung ilalagay yan na nga, mo dyan. Mga diba? Ganun talaga yun. Politician. Kaya nga itong hanggang ang tao ang namamahala, sabi nga. Walang katahimikan ng mundo. At saka sabi ko nga, man-made laws, walang nangyayari, deceitful, erroneous, improne to human error. Subukan naman natin ito para andi dito ang pera at saka ito, clean money ito. Kung tutusin. Kasi bawal mag-imprinta ma'am ng pera. Sa ngayon ma'am, nag-imprinta na ba ulit? Kaya ba si BBM para sa kanyang pinirmahan? No. Wala po. Ito, on June 23, 2023, President Bongbong Marcos appointed Eli M. Remolona Jr. as the 7th Governor of the Bangko Sentral ng Pilipinas, replacing Felipe Medalla. Medalla had shared a 6th term with Benjamin Jokno, who was subsequently appointed as Secretary of Finance. Bago na, no? Si Ralph Ricto na ngayon, ma'am. Hindi na si Jokno. Si Ralph Ricto na naman. Kasi dyan na nga para matwist nila siguro ang sistema. Ano ba yan? Pero bago tayo magpatuloy, yung ating pong Secretary of Finance, si Ralph Recto, no? Pero may bago lang yan sa inyo. Bidet Bidyanes, good morning po everyone. Siya yung si Rebecca Sarvito. Basahin nyo nga, sir. Magandang umaga po. Ano ba yan? Ako talaga. Taga-Lao ang Samar. Northern Samar. Ma'am Mel, yung sinasabi ni ikaw na ma'am, Ray, totoo po yan. Sana magkasundo na ang Senado at Kongreso para hindi na tayo mag-hirap. Hindi na magherap. Wag na sila matigas. Sumuko na kayo. Magsabi ng totoo. Maraming salamat po. Salamat na sumuko na kayo. Metro Kumini. Samar. Ang layo. Ay, Diyos ko, day. Alam niyo po, hanggang hindi binabandila ito sa buong Pilipinas, man dito sa atin, at talagang diretsahang sinasabi, I believe na hindi ito mangyayari. Ayan po. Divine Writ ay galing kay Ama na bigay kay Mother Wilma Earth. Yoela, good day, Madam Mel, Sir Ray Buendia. Watching po ang Divine Wealth ay galing kay Ama. Nagbigay kay Mother Earth para maipatupad sa pamagitan ng anointed na si Sir Ray Buendia para maipatupad para sa tao. Wealth for humanity, gobyerno ng Diyos para sa tao. Divine. Kayo pala ho yung... Hindi napag-utusan tayo. Siguro tayo dito, Mamel, nakikita nila, thank you kung maniwala na tayo lahat. Tulong-tulong na po tayo para itong batas na ito. Anytime, ngayon, March na. Nagdasal na tayo para ibigay na yan. Sana wala silang magagawa. Sino kaya ho ang mamumuno? Para ay ma'am, paano yan, naman yan? Mahirap magsalita ng magsalita ka dyan, titiguking ka na. Hindi naman po yun. Paano tayo magbibigay ng complete na may guidance in ang Diyos. Siya ang nakakaalam po. Huwag tayo ng preempt ng ganyan.
sige, dahil Huwag sa... tayong self-serving. Lahat tayo para sa atin naman eh. For humanity nga. Sama tayo dyan. Sabi nyo nga, nananawagan kayo, pero... Tayo. tayo. Nananawagan tayo Sige. siyempre. Kasi pag hindi maano ng isa o dalawang tao yan, pag big kiss, iyan na yan, nandiyan na yan. Kasaganaan, kapayapaan. Wala kasing nananalo kahit sino sa sinungaling. Wala. Pero may napag-utusan na lahat sila may kasi yung inutusan noon, walang nangyari. Ay ngayon siya lumutang, yung totoong may-ari. Kasi inako yan ng demonyo na siya ang Diyos dito sa lupa. Ay ngayon lumutang na yung may-ari. Kaya yung sino demonyo, yung lumutang na may-ari? ay siyempre mamidibahin nga di Diyos. Kasi yung may-ari hindi rin nakikita, yung dito yung Diyos sa lupa. Ay siyempre sa langit mayroon siyang napag-utusan yung kanyang si Mother nga, Mother Mary comes to me, sabi niya. Speaking words of wisdom. Kaya yun na sabing let it be. Hindi ho kaya tayo, parang alam nyo, yung ating mga mamamayan, to tell you frankly, Sir Bendia, tayo po naniniwala dyan. Pero there are some people na nagdadalawang isip sapagkat we're talking about, yung hindi personahe yung pinag-uusapan natin, di ba? For info, others will follow through divine intervention. Hindi natin may hopefully, normal na yan. Hindi naman lahat pupunta sa Yes. Sabi ko sa iyo, lahat ng bagay nangyayari sa pamamagitan ng daigdig na panalangin. Yan! Ngayon, very good talaga. Yan ang tinatawag na nagkasama yung nangyayari. Yan ang dapat. That is so-called power of agreement. Wow! Totoo po yan. Power of agreement will be sanctioned by the divine intervention. Yan ang kitang-kita mo. Palakpakan natin. Sige, sir. Manawagan na kayo para for kaya the ito divine intervention. gawa na po itong libro. Gawa na po ito, Divine Constitutional Law, ang bagong republika. Ay sila dyan, ito samantalang ito gawa na. Kahit walang mapa-imprinta ito, tulong-tulong tayo mga kababayan. Lahat po tayo sa buong Pilipinas. Wala na tayong maasahan. Until now, Sir, saan babase itong librong sinasabi niyo? Pag mabasa na nila ito, saan base? Saan nakabase base siyempre yan, pag nabasa nila, sila na makakadetermine. Mahirap naman kasi dito pa, natin, kaya nga i-disseminate natin ito. Sa lahat yan, sa LRT. Pa-imprenta nyo na, Yes, meron kaming printing press dito, nyaw-nyaw. Kaya nga ito sabi nga it is better to see something once with your own eyes. Pabasa nyo na. Than to hear it 100 times. Kasi talagang pag ngaw-ngaw, wala kang ebidensya, nga. Kaya nga, pa-imprenta nyo na at na natin, pamigay na natin dyan sa LRT. Mga politiko nga, walang puro pera nga ito. Dapat, pagkain ito ng isip ng tao, hindi pagkain sa tiyan. Kasi numero 1, nandito ang kanyang intervention, nandyan ang kanyang espiritu. Siya lang nagbibigay ng totoong espiritu, only God. Wala dyan yung politiko makabigay yan ng espiritu. Ang bibigay lang ng boto. Generation ng pambayad yan. With M&A, divine intervention. Yes, kasi ang reserve sa kanya yan. Siya may hawak ng susi. Gagawa ng paraan para matakbuhan mo yung sulusigan. Ito, ang clarification for that, it is an act of the only key, susi to open the revelation in alliance with secret forces, which signals the revealed truth of the Most High, who was used for worldly trouble on the brain and mind of people. That is why it is called the system of justice, brought about by the mistakes made of men, bringing hardship to everyone. Because in any level or angle, nobody can win in fraud and lying. Kasinungaling walang mananalo daw dyan. Sa fraud at saka yan, kasinungaling. But there is always someone who can cure in answer whatever line or reason of every shortcoming of man. Depends all to the
through the true bearer of grant, and or which is the only called, that called true clock of the owner of wealth in knowledge, from the hand that makes the letter as dictated towards the truth. Isipin mo yan. Kaya nga ito na kung paano natin makuha. That is why open heart, an open hope from the advice of the Most High, which can only derail the true angle, which cannot be found from the people he once trusted. May napag-utusan Parang noon nung naano yung Noah's Ark, may inutusan, uwak pala. Hindi na bumalik. Kaya ang inutusan yung malinis ang puso. Natin the Noah's Ark. Kaya nga ito ngayon, iyon na. Siya na ang nagpakabusog. Yung ugok na yung greedy. Sila na lang. Who are they? Hanggang sa ngayon. Nandyan na sila nakaupo. Hindi pa na ba tapos ang upo, ipamana naman sa mga kanilang apo, kauupo, papunta sa apo. Paano yung mga itong matitino? Kaya nga puro sila kaso. Kasi walang batas na totoong batas. Kaya yung sinasabi niyong the search is over. Yes, ma'am. Ito na, tulong-tulong tayo mga kababayan. Ganda ho yan, pero dapat maisambulat nyo muna yung buong katotohanan. Paimprenta nyo yan. If there's doubt, any doubt whatever it is, may something is watching us. May nakatingin dyan. Lahat ng nagda-doubt dito, lahat ng ganon, sorry na lang po ito sasabihin ko. Hindi pwedeng i-mock ito o paglaruan ito. Kasi kanyang batas po ito. Hindi diyan. Wala kayong makukuhang batas ng mambabatas. Ever since immemorial, walang nangyari. Ito na, this is now. The millennial revelation prophecy of this pangyayaring ito. Ngayon lang mangyayari, wala nang wars, wala nang incurable diseases na mangyayari. Yung climate change, ito na ang pang lahat ng mawawala ang luha sa mata ng mga bighating tao because of this divine law. Amen. Sana po dumating na yan. It will. Kaya nga it will, let it be. Kaya nga ito na nga ito, mga kababayan ko nasa inyo yan, maniwala kayo hindi. Kasi hindi naman namimilit ang Diyos mahal na mahal tayo lahat. Binigyan tayo ng own free will. Kung saan tayo. Ay kung nandiyan kayo, so be it. Why not? The warning is, tapos na po ang warning niya. Kaya ito na ngayon kayong mga nag-aaway dyan, Senado, Kongreso, sumulat na ako sa inyo ever since panoon Ngayon, saan dito nga kay Ma'am Mel, nire-recap namin to shed light regarding the nangyari dun sa nasa na yung $1 trillion. Bakit tayo nangungutang? Sino nagpapautang? ukil-kilin nyo sa kanila. No. Hindi ito sa kanila. Lahat ito sa atin. Kaya nga po, ukil-kilin nyo saan nilang dinala. Ma'am, ano na nangyari dyan? Kasi nga, darating yung kanilang kapigatian din. Ang magsasuffer hanggang kaapu-apuan nila. Wag na natin silang pilitin. Nakatingin ang Diyos dyan Sino naman tayo? Kung si Yesu Cristo na nga hindi pa pinaniwalaan, tayo pa kaya mamel? Paano ho yan ang solusyon natin kung ganyan natin contention? Ang solusyon nito, magtulong-tulong tayo, mga kababayan. Huwag na tayong wala namang batas na nangyari dyan Be precise. Anong tulong ang gusto nyo? Ito na nga, may isang bulat na itong divine constitution. Paano nyo isasambulat? Ito naman, imprenta nyo yan. Again, naita na nga ganon. Imprenta nyo para maibigay natin bawat... bahala sila. Divine intervention. Because, kasi pag walang divine intervention, wala dyan kahit anong pilit. No doubt. No fright, hindi tayo pwedeng matakot dito. Okay po, sir. Naniniwala po kami dyan. At kaya nga sinasabi ninyo na the search is over. Hopefully, itong taon na to, bago matapos, really the search kasi is over. Kasi wala naman walang mga kung kailan. Kasi pag yung nagsasabi kung kailan, mga sigurista yan, tuso yan. Sinabi niya, darating ako parang magnanakaw. Mayroon bang nakakaalam sa magnanakaw? No way. Kaya tayo,
Nasa atin yun ang gawa. Oo. Kaya, ito na nga, mahal tayo ng Diyos. Binigyan pa tayo ng chance makapag-isip. Yung walang isip, ay talagang doon na. Alangang, kasi ang iba dyan, grupo-grupo, hingi lang ng ayuda, galing din sa tao yung pera. Binubusog pa nila. Oh. Tingnan mo na yan. Nakaupo. Ilan ang nakaupo? Tapos yung anak nila, nakaupo ang presidente. Tatay presidente. Nanay naging presidente. Tatay naging presidente. Presidente rin yung mga anak. O ngayon, sino naman ang papalit yan kay BBM na ay kay Digong? Gusto niya siyempre si Ma'am Sara. Ito na nga ngayon. Hindi na natin malaman dyan, ma'am, kung sino. No. Sige po, yan sir. Ang gusto nila. Di ba, maraming salamat to. Ako ay nagpupumigil lang dahil ayokong makapagsalita ng mabigat dahil sobra na ang kabigatan ng ating mga dalahin. Dahil sa kahirapan. Nakakaawa tayong mga mamamayan na maliliit. Ang mga mayayaman, lalong yung mayaman, ang mahihirap, lalong naghihirap. Kaya harinawan dumating na nga po itong sinasabi niyong the search is over so that makatikim tayo. Opo. Kaya, kasi kahit anong pera, mawalang pera, pero yung kagustuhan niya, iyan talaga ang gusto niya. Pag walang batas, gawin niya na. Itong ulitin ko sasabihin, lahat yan, tiwangwang lahat. Kailangan mayroon dyan namumuno yung batas niya na yan. Sir, pakapin nyo ito lahat dito sa aming publishing house ng Nyaw Nyaw. Publishing house. Yan, may sa LRT. Po, para pamigay natin. So, gusto Oo. natin sana magtagal pa tayo but we are running out of time. That's why maraming salamat po sa inyong masugid na pagmamasid dito sa ating ibitalakayan, lalo na ngayong tinatalakay natin itong law of money for the divine and sovereign wealth for humanity. Wow. Sabi nga ni Sir, let it be. The search is over. Dalian nyo, Tayo mga kababayan, ha? natin. Pamamatay yung ilaw natin. Mga kababayan, ha? Okay. Tulong-tulong tayo. Okay, so, iano natin lahat tayong Pilipino. Wala po silang batas na ganito. So, tayo lang mayroon. Dito lang sa Elizalde, broadcasting po ito. Mga kababayan, walang iba dyan network, broadcasting network o television. Kaya tulungan natin ang Elizalde group of companies kasi andito yung basbas ng banal nating Panginoong nasa langit at saka sa anak niyan dito. Marami pong salamat mga kababayan, ha? Sa Elizalde lang po at tulungan natin ang ating thank you so much and please don't forget to follow us, share us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. At thank you very much, Sir Buendia. Yes, ma'am. At God bless us. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.